Hello po, welcome sa ating Midday Boost program ngayong 2026. At nasa faith po tayo ng It Is Written. At ngayon po ay araw ng Friday. At alam nyo po na tuwing Friday, tayo po ay gumagawa ng isang prayer against sa lahat ng evil spirit. And today ay third Friday ng spiritual cleansing bath natin, which is we are dropping yung maliit lang, konti lang na tubig sa bote ng tao, and then ginagamit nila yun to take a shower or panlinis regardless sa kung paano man nila gamitin yon. Mostly ine-encourage namin sila na ipanligo yon in the faith na magkaroon ng kalinisan spiritual. Ibig sabihin, ma-eliminate lahat ng problemang spiritual like sumpa, kulam, mga sakit na hindi kayang maipaliwanag ng doktor at marami pang iba. And kung hindi pa po kayo naka-attend kanina, meron pa tayong dalawang services na natitira. Meron pa tayong 3 p.m. at meron rin po tayong 9 p.m. Mamaya na po yaan. Pero let's talk about bukas rin. Alam nyo po na bukas ay Saturday and then sa makalawa is Sunday. And meron tayong events na unang-una sa lahat yung OFW events natin. Afterwards, yung consecration ng mga EVG. And kung kayo po ay miyembro ng evangelism group natin, huwag nyo pong kakalimutan na mag-wear or suotin yung uniform ninyo, and then we are going to bless all of you. And then afterwards, meron pa tayong Lord's Supper. Tinatawag natin yung Lord's Supper na ito to reconnect with God. Reconciliation, okay? Pakikipagkasundo sa Diyos, sa tao, sa kapwa natin, lahat ng yan, okay? Lahat yan ay included. So marami tayong gagawin this coming weekend. So make sure na hindi nyo po ma-miss yung isa sa mga service natin. And kung wala pa rin po kayo nitong bookmarker na ito, pwede nyo rin po yan kunin tomorrow na rin, okay? Yung bookmarker na yan, yan ay binabasa natin every day. Every day, bago tayo magsimula ng dapat nating gawin sa pang-araw-araw, ang ginagawa natin is, unang bagay, kinakausap natin yung Diyos. Maybe, karamihan sa inyo, nagpapasalamat kayo sa araw na yan kasi linoob pa rin ng Diyos na magkaroon kayo ng panibagong simula, panibagong araw, panibagong mga opportunity sa buhay niyo. So, hinayaan kayo ng Diyos na imulat yung mata ninyo, makahinga ng sariwang hangin. And then, we are thankful sa Diyos. And then, we are asking God for guidance and direction. And then, nahayaan natin na yung Diyos yung kumausap sa atin. And kung wala pa po kayo ng bookmarker na yan, kunin nyo po dito sa address na ito. Ito po yung address ng help center natin dito sa Hong Kong. Kung kailangan nyo po nitong bookmarker na ito at gusto nyo pong mag-participate ng reconciliation with God or sa mga tao rin na nakasakit sa inyo at gusto nyong kunin yung opportunity to take part of the Lord's Supper, ito po yung ating address. Sa karagdagang impormasyon, tawag lang po kayo sa ating helpline and sasagutin po namin kayo. Okay? So still, nandito tayo sa faith. Sabi ko nga, kayo na may bookmark, alam nyo po na ang verse of the day natin is sa Kawikaan. Alam ko nakita nyo na yung title, pero direct tayo sa Bible verse for today. Basahin po natin, libro ng Kawikaan, chapter 31, mula verse 1 hanggang 3. Sabi dito, ito ang mga kawikaan ni Haring Lemuel na taga-Masa. Ito ang mga itinuro sa kanya ng kanyang ina. Sabi dito, anak, ipinanganak ka bilang sagot sa aking mga panalangin. Huwag mong sayangin ang iyong lakas at pera sa mga babae sapagkat sila ang dahilan kung bakit napapahamak ang mga hari. Ngayon ang tanong, kaya yan yung title natin for today, is ito, bakit ba tayo may magulang? Please pa-comment nga po dito sa comment section,
why do you think binigyan tayo ng Diyos ng parents? Kasi as you know, pwede naman, kung luluobin ng Diyos na wala tayong parents, pwede naman. Yung Diyos naman yung magdi-decide. Di ba yun yung pinag-usapan natin kahapon, bakit may angal? Kung gusto yun ng Diyos, fine. Pero kasi pwede, like for example, si Adan at Eva. Yes, spiritually speaking, ang magulang nila is yung Diyos. Bakit? Kasi yung Diyos yung lumika sa kanila. Pero wala silang parents na tao. Pwede nating sabihin ganun. So kung gusto ng Diyos, pwede niyang loobin. Pero hindi niya hinayaan na yung generation is ganun lang. But hinayaan niya na merong parents. So ang tanong, bakit kaya yung Diyos hinayaan niya tayo na magkaroon ng parents? Please pa-comment dito sa comment section. Nanonood man kayo sa Facebook, nanonood man kayo sa YouTube, pa-comment po dito sa comment section. Why do you think God has given us parents? Pwede nyo pong isulat dito sa baba. Okay. And then I'm going to read it later on. Pero isa sa common reason kung bakit binigyan tayo ng Diyos ng parents is supposed to be matuto sa pagkakamali nila. Kasi tingnan nyo po yung lahat ng invention. Kasi like for example, I was even searching yung pinakaunang camera. Halimbawa, as of now, ito mismo, camera natin yan. Gaano kalaki yan? Alam nyo po ba na itong camera na to, na kung saan ako nagre-record ng program, mas malaki pa tong phone ko dyan sa camera na yan. Mas malaki pa to. Pero kapag try nyo pong i-search later on pagkatas ng program natin kung ano yung itsura ng pinakaunang camera. Laki. As in, sobrang laki. Na para mapicturan ka, sabi doon na ilang minuto kang hindi dapat gumalaw. I think, kung di ako nagkakamali, oras pa nga na wag kang, yung pinakaunang camera, oras pa nga ata yung dapat gugulin para, as in, wag ka talagang gumalaw. Wag ka talagang gumalaw. So, imagine niyo po, kung yun pa rin yung camera natin ngayon. Siguro, yung selfie ninyo, walang galawan. Siguro wala nang tao na gugustuhin mag-selfie. Bakit? Ang tagal eh. Pero tingnan nyo po, yung mga invention nag-develop kasi napansin nila, tika lang, may mali. Ayusin natin. Tika lang, pwede pa itong i-improve natin. Lahat ng invention, may kita nyo po na pa-improve ng pa-improve kasi nakakita sila ng room for improvement or nakakita sila ng mali na dapat nilang ayusin. Sa bagay, ganyan tayo eh. Pero alam nyo po ba na kung tayo lang lahat is matututo sa mali ng parents natin, matututo sa mali ng mga nakapaligid sa atin, ang ganda po ng buhay natin. That's the reason why yung salita ng Diyos is open siya or transparent siya sa pagkakamali ni King David, sa pagkakamali ni King Solomon, sa pagkakamali ni Pedro, pagkakamali ng lahat ng nagkamali, even sa Abraham. Open yung salita ng Diyos. Bakit open yung Word of God? Transparent yung Word of God sa mga mistake ng iba't ibang mga tao sa Bible. Even we are considering them na mga servant ng Diyos sa iisang layunin, matuto sa pagkakamali nila. Pero yung tao, ayaw matuto sa pagkakamali ng iba. Ang pinaka-list is matuto ka sa sarili mong pagkakamali. Tingnan ninyo. Pero minsan yung tao, nagkamali na nga, hindi pa natuto. Kaya dito, yung advice ng nanay ni Lemuel, let's read it all together. Ito ang kawikaan ni Haring Lemuel na taga-Masa. Ito ang tinuro sa kanya ng kanyang ina. Kasi yung nanay, ang dami nang na-experience. Sabi niya, anak, ipinanganak ka bilang sagot sa aking mga panalangin. Huwag mong sasayangin ang iyong lakas at pera sa mga babae dahil sila ang dahilan kung bakit napapahamak ang mga hari. Babae nagsasalita dito, nanay. Bakit? Maybe, most probably, kung nasabi niya to, na-witness niya to at tinuturo niya sa kanyang anak.
So meron tayong magulang. Tanda mo 'to, ikaw na youths na nanonood sa akin, meron kang parents at kapag sinabi ng parents mo sa'yo, siyempre meron ka rin, thinking kung tama at mali 'yan. Pero 'pag sinabi ng parents at matino yung parents mo, 'pag sinabi niyang, "Wag, wag, wag," kasi alam niya yung the best para sa inyo. Basta wala akong matinong parents, pero meron kang Heavenly Father. Yan matino at gusto niya na bumalik ka sa Kanya. Ikaw na malayo sa Diyos, bumalik ka sa Kanya. That's the reason why, reconnect with God. Ikaw na dati malapit sa Diyos, pero for some reason, lumayo ka. Gamitin nyo po yung Lord's Supper bukas, kayo na may day off ng Saturday o sa Sunday, na mag-reconnect with God once again. Matuto sa pagkakamali ng iba, pinakamatalinong gawin ng isang tao. So paano po? Magkita-kita po tayo bukas at kung natulungan ka po ng program na ito, please i-share nyo po yung link ng program na ito para sa family members ninyo, para sa kaibigan ninyo, para sa kakilala ninyo at I believe matutulungan sila ng video na ito. Pagpalain po kayo ng Diyos, bukas po muli.